Na-reach na ng strongest at ng Fallen One ang kanilang limiter nang dahil sa pag-appear ng Divine General Mahoraga. Kaya naman kinailangan na nilang mag-resort sa panibagong estilo ng pakikipaglaban and maaring malaman na rin natin kung ano ang sikretong abilidad na ibinigay ni Yorozu kay Ryomen Sukuna. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 230 spoilers. It is the updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button. Ngayon kung palagi kang nanonood sa ating channel, surely you have watched the previous video, pero kung hindi pa panoorin mo muna ang ating previous chapter review para sa Jujutsu Kaisen para makapag-catch up ka naman sa kwento ng chapter na to. On the very first page, we get to see na nag-appear na maging sa live stream itong si Mahoraga, and dahil dito ay nagbigay ng explanation itong si Meimei sa kung ano ito. Sinabi niya na ito ang trump card ng Zenin clan na nabanggit din itong si Choso na kayang mag-adapt sa kahit na anong klase ng atake, which is alam kong aware naman na kayo. And since nawasak na nga ni Mahoraga ang Unlimited Void na domain expansion ni Gojo Satoru, nakakagalaw na naman ngayon itong si Ryomen Sukuna, and we get to have a very hard panel wherein na-feature itong si Sukuna na nasa harapan itong si Mahoraga. It's as if parang pet niya lang dito itong si Mahoraga since na-team niya nga ito gamit ang curse technique ni Megumi. Now dito nasagot ang tanong natin kung paano nailatag or paano nagawa ni Sukuna ang kanyang chant para maisamon itong si Mahoraga. It seems iba ang nag-take ng burden ng sure hit effect ng Unlimited Void nitong si Gojo, kaya naman nakagalaw pa si Sukuna and naisamon niya pa si Mahoraga. Now if you think of it, wala namang kahit na sinong ibang sasalo pa ng burden na yon kung hindi ang iilang tao lang din naman na nasa loob ng barrier nitong si Gojo. Walang iba kung hindi ang vessel ni Sukuna ngayon na si Megumi. Now Megumi is in a very sorry state dahil isipin nyo, matapos gamitin ni Sukuna ang kanyang katawan para patayin ang kanyang sariling kapatid na si Tsumiki na sinaniban nga nitong si Yorozu, ngayon ay tinamaan naman siya ng burden ng sure hit effect ng Unlimited Void ni Gojo Satoru. Now think of it yung mga nakaraang chapter wherein tinamaan ng sure hit effect nitong si Gojo ang iilang mga citizens sa loob ng B5 nang mangyari ang Shibuya incident, nakomatose nga sila ng napakatagal. And take note, ang nangyaring domain expansion ng doon ni Gojo Satoru ay 0.02 seconds. Paano na lamang itong si Megumi na tinanggap ang burden ng sure hit effect ng napakatagal at mahigit pa sa 1 segundo? I mean, oo, Jujutsu Sorcerer itong si Megumi and iba ang resistance ng Jujutsu Sorcerers kumpara sa normal na tao, but still napakatindi ng epekto nun dito kay Megumi, especially now na napaka-depress niya dahil sa pagkamatay ni Tsumiki. Ngayon, since ligtas na nga si Sukuna mula sa Unlimited Void ni Gojo, ibinalik niya na sa Shadows itong si Mahoraga na para bang may konting decency pa rin naman si Sukuna na hindi niya pa ginamit si Mahoraga para labanan nitong si Gojo, or maybe natatakot lang siya na baka mapatay nitong si Gojo si Mahoraga kaya hindi niya na ito magamit at some point. But then, kinantsawan naman siya dito ni Gojo habang sinasabing masaya daw siya na nakikita niyang desperadong nakikipaglaban sa kanya si Sukuna. Because as you can see, nag-rely na nga dito si Sukuna kay Mahoraga, di ba? But there is a twist here. Nasabi dito ni Gojo na hindi mismong si Mahoraga ang nag-adapt sa kanyang Unlimited Void. Therefore, hindi pa completely nakaka-adapt si Sukuna sa kanyang Unlimited Void dahil ang ginamit nga nila sa proseso ng pag-adapt ay ang soul ni Megumi at hindi ang mismong soul ni Sukuna or ang mismong katawan nitong si Mahoraga. Kaya ang kailangan lamang daw niyang gawin ay i-deploy na naman ang kanyang Unlimited Void once more at walang choice itong si Sukuna kung hindi ang gamitin na si Mahoraga para mag-adapt sa Unlimited Void. And by then, iwa-one shot niya ngayon si Mahoraga para hindi niya na ito mapakinabangan pa. Pero dito na nagsimulang pumait ang kanilang laban. Bago pa man lamang mailatag ni Gojo Satoru ang kanyang domain expansion ay may naramdaman siyang kakaibang feeling. Matapos yun ay nagsimula ng magkaroon ng napakatinding nosebleed nitong si Gojo na ikinagulat at ipinag-alala ng mga alay Jujutsu Sorcerers, especially itong si Yuta, habang iniisip niya na maaring tama daw ang hinala niya. Habang pinapahid ni Gojo Satoru ang tumutulong dugo mula sa kanyang ilong ay ine-explain naman ni Ryomen Sukuna kung ano ang nangyari. Nabanggit dito nitong si Sukuna na ginamit ni Gojo Satoru ang kanyang reverse curse technique para pabilisin or i-refresh nga ang cooldown ng kanyang nag-burnt out na curse technique. However, sa pamamagitang yun ay nadadamage daw ang kanyang sariling utak. Nabanggit dito na ang curse technique ay naka-engrave sa parte ng utak ng isang Jujutsu Sorcerer. Kasama na doon ang rules at ang mga cooldowns. Ngayon, dahil nga binago niya ang mekanismo nito dahil pinabilis niya ang cooldown ay na-damage niya ang kanyang sariling utak, which is a very risky thing to do. However, bakit daw si Sukuna hindi pa rin nagtitake ng damage kahit ginaya niya si Gojo?
It is for the sole reason na ginamit ni Gojo ang pagpapabilis ng cooldown na yon ng 5 or more times habang si Sukuna naman ay mas mababa pa doon. And it seems mas cautious at mas careful si Sukuna sa paggamit ng abilidad na yon. Now this time, itong si Sukuna naman ang nagiging aggressive habang sinasamon niya ang will ni Mahoraga sa kanyang uluhan at sinasabi niyang this time, gagamitin niya kanyang malevolent shrine but with a barrier na para hindi na makatakas si Gojo Satoru at papatayin niya na si Gojo sa loob ng kanyang domain expansion. Habang nag-a-adapt naman siya sa Unlimited Void ni Gojo, para nga naman wala na itong maging counter dahil kitang-kita naman natin na sinamon niya na ang will ni Mahoraga at handa na talaga siyang mag-adapt. Habang isinasagawa na ni Sukuna ang kanyang hand seals para sa Malevolent Shrine, si Gojo naman ay patuloy pa rin ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang ilong at unti-unti na siyang napapaluhod ng dahil nga sa malubha niyang nararamdaman. But before that ay ininsulto niya muna dito itong si Gojo Satoru habang sinasabing see you strongest. A guy that was born when I didn't exist, an ordinary guy. Para bang sinasabi niya kay Gojo na naturingan lamang si Gojo na the strongest dahil wala siya sa panahon na to. Na para bang pinahihiwatig niya na kung nabuhay siya sa modern era, hindi tatawaging strongest itong si Gojo Satoru dahil nga mas malakas siya. Isang napakatinding statement mula kay Ryomen Sukuna matapos niyang gamitin si Mahoraga. I mean, oo, malakas itong si Sukuna and madami pa siyang hindi nagagamit ng mga abilidad, pero the mere fact na nag-rely siya sa curse technique ni Megumi para lamang makounter si Gojo, para bang ang kapal naman ng mukha niyang insultuhin pa dito si Gojo. But in the very instance na sinamon niya ang kanyang malevolent shrine ay agad itong nag-collapse. Kitang-kita natin na hindi pa man lamang completely nakalatag ang barrier and nawasak na ang temple ng malevolent shrine na ikinagulat ng lahat, lalong-lalo na ng allied sorcerers. And then, maging si Sukuna ay nagsimula ng magdugo. May kita natin dito na hindi lamang nosebleed ang nangyayari kay Sukuna kundi maging ang kanyang sariling mata ay nagluluha na ng dugo. It seems, mas matindi pa ang damage na nararamdaman at natanggap ni Sukuna kumpara sa damage na natanggap ni Gojo. Paano? Naasabi dito na although hindi pa man lamang umabot ng 10 seconds ang itinagal ni Sukuna habang tinatamaan ng sure hit effect ng Unlimited Void, nag-take ng considerable damage ang kanyang utak nang dahil na nga sa tindi ng overflowing na information na na-inflict sa kanya ng domain expansion ni Gojo. Ngayon maaring itanong nyo, diba si Megumi ang tumanggap ng sure hit effect? Hindi yun ganun dahil ang ginamit lamang na para bang medium sa pagtanggap ng sure hit effect na yun ay ang soul ni Megumi, but still iisang katawan pa rin ang gamit nila, iisang utak pa rin, kaya tumalab pa rin sa kanya ang epekto ng Unlimited Void. Ang dahil dito we can see na halos namumula na ang mata nitong si Sukuna at nabanggit dito ng narrator na dahil sa tinanggap na damage ng brain din nitong si Sukuna, hindi na din niya kayang ilatag ang kanyang malevolent shrine. Ang dahil dito pinagtawanan siya ng sobra ni Gojo Satoru kahit na isipin nating hindi din naman makapaglatag ng domain expansion itong si Gojo, still hindi niya mapigilang matawa na lamang sa King of Curses. Habang tinuturo niya ang crows nitong si Meimei, sinabi niya na dahil nanunood sa kanyang mga estudyante, kailangan niyang magpakita na isa siyang cool guy. Nang dahil dito nagbalik ang ngiti at ang tiwala ng allied sorcerers kay Gojo dahil nakita naman natin na lamang naman talaga si Gojo pagdating sa suntukan. Dito ay walang nagawa si Sukuna kung hindi ang tumingin at ngumiti na lamang kay Gojo habang kitang-kita natin na maging si Sukuna ay napakatindi ng dinaramdam ngayon. And then for the very last page, we get to be blessed again with a double spread page na parang lately puro double spread page na nakukuha natin para sa laban na ito ni Gojo at ni Sukuna wherein may kita natin wherein ginamit na naman ni Gojo ang kanyang Infinity para hilain si Sukuna papalapit sa kanya. Si Sukuna wala namang magawa dahil wala naman nga siyang counter sa Infinity nitong si Gojo kung hindi niya gagamitin si Mahoraga. No choices, sinalo na naman nitong si Ryomen Sukuna ang napaka-solid na suntok nitong si Gojo Satoru habang nagkakaroon ng isang editor's note na nagsasabing Yorozu's lines, I have more to teach you about love and the ultimate strength and the ultimate solitude it brings. But sadly, this is where the chapter ends. Matapos nilang ma-reach ang kanilang mga limits, nag-resort na naman sila sa balagbagan na naman gamit ang kanilang mga kamao wherein nangingibabaw na naman si Gojo Satoru. But basing on the editor's note, we can assume na next chapter ay maaring ma-flex na dito ni Sukuna ang paggamit niya ng secret ability na ibinigay sa kanya ni Yorozu. Now I expect na magiging yung isang napakalaking pasabog dahil hindi naman mahinang sorcerer si Yorozu, it's just that itong si Sukuna nga ang nakatapat niya at ginamitan din siya ni Sukuna ng Mahoraga. What I think is, ang ibinigay ni Yorozu kay Sukuna ay ang perfect sphere na maaring gamitin ni Sukuna sa susunod na chapter laban kay Gojo Satoru.
Pero yun na lamang lahat para sa videong ito. If you reach this point, surely you had a great time at wala kayong na-miss na kahit na konting information. Be sure to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the updated Wibendal. See you on the official chapter release review.